si Mark Lester D. Ragal. Ito po ang aking daily devotion ngayong January 21, Living Differently, Noah, na dinala kayo po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 6, verse 5 to 9. Sabi po ay, "The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God." Kapag binasa natin ang kwento ni Noah, makikita natin na hindi lang ito tungkol sa baha at sa arko. Ito ay kwento ng isang taong pinilang mabuhay ng kakaiba sa gitna ng isang mundong lubos ng sira. Sa panahon ni Noah, laganap ang kasamaan, karahasan at katiwalian. Parang wala nang pakialam ang mga tao sa Diyos. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pangalan na namukod-tangi. Ito ay si Noah. Ang first teaching is, God judges corruption at the right time. Malinaw sa Genesis chapter 6 na nakita ng Diyos ang kalagayan ng mundo. Hindi niya ito pinaliwanag. Ang kasamaan ng tao ay lumabas sa sukulan at dumating ang panahon ng kanyang paghuhukom. Pinapakita nito na ang Diyos ay makatarungan, hindi siya bulag sa kasalanan at hindi rin siya nagmamadali. Sa tamang oras, may tamang oras ang Diyos. Maaring ngayon parang tahimik siya, parang walang nangyayari. Pero siguradong darating ang araw ng kanyang hatol. Second, by faith, Noah lived a godly life in ungodly world. Isipin natin ang hirap ng kalagayan ni Noah. Siya lang ang sumusunod sa Diyos sa isang mundong halos lahat ay taliwas sa kanyang kalooban. Pero sa kabila nito, pinili niyang sumunod sa Diyos. Hindi siya nakisabay sa uso, hindi siya nagpatalo sa impluwensya ng paligid. Ito ang hamon sa atin ngayon. Sa panahon na normal ng kasalanan at mali ang ituturing na tama, pipiliin pa rin ba natin buhay para sa Diyos? Tulad ni Noah, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang salita. Ito ay nakikita sa pamumuhay araw-araw. At last, Noah found favor in the eyes of the Lord. Napakagandang payag nito. Noah found favor in the eyes of the Lord. Hindi dahil perfecto si Noah, hindi dahil siya ay lumakad na kasama ang Diyos. Ang favor ng Diyos ay bunga ng relasyon, hindi lang relihiyon. Kapag pinili natin mamuhay ng tapat, kahit mahirap, kahit nag-iisa, nakikita ito ng Diyos at ang kanyang biyaya ay sapat para panatilihin tayong matatag sa gitna ng unos. Yun lamang.